Nabalot ng malalaking apoy at sunod-sunod na pagsabog ang Viva Energy Refinery sa Geelong, Victoria, malapit sa Melbourne. Ang Viva Energy Refinery ay isa sa 2 oil refinery sa buong Australia. Nagsimula ang insidente bago maghating gabi noong Miyerkules at tumagal ng halos 13 oras bago tuluyang naapulan ng mga bombero. Agad na inilikas ang mga manggagawa at walang naitalang nasaktan sa insidente. Ang nasabing refinery ay nagpo-produce ng halos 50% ng fuel sa Victoria at 10% ng kabuuang supply ng bansa. Dahil dito, nagbabala ang mga awtoridad na posibleng maapektuhan ang produksyon ng petrolyo sa mga susunod na araw. Ayon sa mga paunang investigasyon, posibleng sanhi ng sunog ang pagkasira ng ilang kagamitan sa loob ng pasilidad. Kasalukuyan na itong iniimbestigahan upang matukoy ang eksaktong pinagmulan ng insidente. Samantala, sinabi ng pamunuan ng refinery na apektado ang ilang petrol production unit habang patuloy ang operasyon ng iba pang bahagi ng pasilidad. Binawasan din ang produksyon ng jet fuel at diesel bilang pag-iingat. Clearly there was some sort of failure or an issue last night, but exactly as to what the reasons are will be subject to a very thorough investigation. We're determined to learn from this incident. Sa panig naman ng pamahalaan, binigyang diin ni Australian Prime Minister Anthony Albanese na bagamat walang nasaktan, malaki ang posibleng epekto nito sa supply ng langis. On the fire at the Viva refinery in Geelong, they are very distressing scenes. On a positive note, it is good that there was no workers harmed and no human impact of this fire, which has occurred overnight. Dagdag pa nito, kailangang masuri muna ang lawak ng pinsala upang matukoy ang tunay na epekto nito sa supply ng langis. As for the damage, obviously there will need to be an assessment of that and the consequences for fuel supply. Clearly there will be consequences for it, but there'll be a proper assessment taking place over the coming short period as well. Sa kasalukuyan, umaasa ang Australia sa import ng refined fuel mula sa iba't ibang bansa tulad ng Singapore at South Korea na makakatulong upang maibsan ang posibleng kakulangan. Ngunit ayon sa mga eksperto, bagamat may mga alternatibong supply, nabawasan ng buffer ng bansa laban sa mga biglaang pagkagambala sa supply. Gian Tamasunas, humahataw sa balita ngayon.